Hi everyone! Welcome back again sa my channel. This is Taiwana Vlogs. For this video, day ay sasagutin natin ang isang comment ng ating subscriber. Day, mabigat ba? Mahirap ba ang trabaho dyan sa Hong Kong? All around ba? Sabi niya ganon. So sa mga baguhan, sa mga first timer, sa mga ex-abroad, kahit sa Middle East, ay nagtatanong sila dito. Napanood nila yung video ko na isa na naglilinis ako. Then sabi niya ay ang liit lang daw ng area, napakabilis linisin. So, ang trabaho mo dito sa Hong Kong day ay paglilinis lang, napakahayahay mo. Pero dito sa Hong Kong day, ang trabaho ay mostly karamihan dahil nga maliit lang ang bahay, all around po ang trabaho dito. So sa mga ex-Middle East, may naririnig ako, marites talaga yun, no? Sa mga comment na hindi daw sila nag-aalaga ng bata, linis lang sila, luto lang sila, yung mga ganun. Naghuhugas lang sila, yung mga naglalaba lang sila. May ganun pala doon, ano? So, dito day, sa'yo lahat. So, kahit maliit yung bahay, sulit din yung sahod mo na 34,000. Yun ang masasabi ko. Pero kung halimbawa ko lang yung yung alaga mo tulad ng isa kong subscriber, dalawa lang na matanda yung inaalagaan niya, din wala pang CCTV yung bahay ng amo niya. So ayan, nakakapagpupulive. Sabi ko, napakaswerte mo na dyan, Dave. Then, pag isa lang alaga mo, ayan, kasi na-experience ko din na isa lang ang alaga ko. So, may time ka talaga, may extra time ka talaga sana. No, pwede mong ipahinga, pwede kang matulog sana. Kaso, kung ang amo mo ay ayaw ng nababakanti ka, nawawalan ka ng trabaho. So, kailangan mong tipirin yung trabaho mo. So, tulad ko ngayon, dahil dalawa na ang alaga ko, at ito pa day, swerte ko na nga, kasi tulad ng isa nating subscriber na nag-comment, solo siya. Kasi sabi niya doon, swerte pa ni kabayan kasi may katuwang talaga siya sa pag-aalaga ng bata. Kasi daw siya lang mag-isa, walang lola o lolo na pumupunta. So, kamuti daw talaga siya, day. Then, pati sa gabi, sa kanya pa natutulog yung bata. Siya pa nag-aalaga. So, di ba pag baby pa, nagising ka talaga ng madaling araw para padidihin siya, palitan ng diaper. So, sabi ko, napakaswerte ko pa rin pala. Kasi, kahit nung interview pa lang, tinanong na din ako yan. Sabi niya, nung amo ko, sabi niya, okay lang ba sa'yo gumising ng madaling araw? Sabi ko, sige, kasi ang inisip ko naman noon, hindi naman yan habang buhay or sa buong kontrata ay maliit yung bata. Yun yung katwiran ko. So, sabi ko, sabi ko ganyan. So, nung bago ako day, nag-o-observe lang ako kasi ang room ko dati ay nasa kusina. Then yung crib ng alaga ko ay nasa room ng matatanda. Then yung amo ko, yung room ng matatanda, din yung katabing room ay ang mga amo ko. So ako, nasa kusina ako. So nagigising ako kasi syempre yun ang nasa interview ko. Nagigising naman ako pero inaantay ko lang sila na gisingin ako. Pero awa ni Lord, hindi naman nila ako, kasi mahihiya ka din na magkusa ka na papasok doon sa room ng mga matatanda. So ang kadalasan na nangyayari, sila amo ang napasok doon sa or yung matatanda, pero madalas sila amo. Si among lalaki ay hands-on siya pagdating sa bata. So hindi naman nila ako ginising, hindi na nila ako ginigising. Then nung lumipat kami ng bahay, share room na kami nung alaga ko, then inaantay ko lang din kung gigisingin nila ako. Ang ginawa naman, yung pinto nila, binubuksan lang nila, din yung pinto namin sa room, binubuksan lang din, in case na umiyak yung bata, maririnig nila. So, kurtina lang din yung pagitan namin nung alaga ko. May sarili lang akong kurtina at yung bata ay nasa kabilang gilid. Ganon ang nangyari. So, hindi naman din nila ako ginigising, pero gising ako. Inaantay ko lang nang gisingin nila ako. Hindi naman. So, ayun.
pinagpatuloy ko lang, o 'di ba, kapal ng mukha. Then ito nga, nung i-renew nila ako, sinabihan ako ni amo na okay lang ba sa'yo na maging mahirap na kasi dalawa na nga ang bata. Alam mo na yon. Oo, sabi kong ganyan. Oo lang ako ng oo. Then, kailangan mong tulungan sa mga unang buwan, kailangan mong tulungan si among lalaki kasi magtimpla ng gatas or magpalit ng diaper. So, ang nangyari naman, day, ayan, si among babae ay natayo pa rin kasi nag-aantay ako gisingin. Kapal ng mukha, no? Then, nag-aantay ako nagisingin si among lalaki kasi mahiyain yata, ayun, hindi yung nagsasalita eh. So, nag-aantay lang ako gisingin. Uy, hindi naman nila ako ginising. So, yung amo ko na ang babae ang natayo para magtimpla ng gatas at ang amo kong lalaki ang nagpapalit ng diaper, din nagpapadidi. So, mula nun, hindi nila ako tinatawag. So, nung tinanong pala ako na that time na kailangan ko daw tulungan si among lalaki sa mga unang buwan, din tinanong ko din, sa akin ba matutulong yung bata? So, sabi ni among babae, hindi. Kasi, sa paano ka daw makakapagpahinga. So, swerte ko pa din, di ba? Kung sayo pa din sa gabi, sabi ni amo. So, swerte ko pa din doon sa point na yon, sa part na yon. Kasi yung ibang kasama pa pati sa pagtulog katabi nila. So, ito naman sa mga amo ko, kasi ang mga amo ko selosa sila. Ang napapansin ko, once na napapalapit sa akin yung bata, tulad nga nung itong alaga kong maliit, kasi ito yung malapit sa akin kasi from the start talaga kumbaga naalagaan ko na siya mula baby. So itong panganay, hindi yan, wala yan. Lagi akong chupe, angry, ganyan. Lagi yung ganyan yung alaga kong panganay. So yung maliit lang. So una kong napansin sa mga amo ko, yung amo kong babae madalas. Ayan, months pa lang yung alaga ko. One time na pinadidi siya ng amo kong babae, ayaw. Pinadidi siya ng amo kong lalaki, ayaw. Nung pinadidi ko, dumidi. Nagsasalita yung amo ko sa amo kong lalaki. Ganito, ganyan. Sa salita nila. Then, parang nagigets ko na. So, din in-explain din sa akin ni amo. Sabi niya, nasanay na sa'yo yung bata. Sabi niya ganun. Paano pag umalis ka? So, parang ayaw nila na mapalapit sa akin talaga yung bata. So, mula nun, pag galing sila sa trabaho, hindi na ako nagpapadidi. Si among lalaki na ang pinapadidi ni amo babae or si among babae ang nagpapadidi. Pero kadalasan si among lalaki talaga. So, ayun, hindi na nangyayari yung ganun, lumaylo. Then, itong malaki-laki na yung alaga ko. Nung one time, nahulog siya sa crib, Then, alam mo yung nervyos ko kasi 2 times ko na siyang laging nakikita na muntik-muntikan ng mahulog. Pero nasasalo ko lang siya. Nakikita ko ba na abutan ko? So, that time na nahulog, naghuhugas na ako din. Sila na yung nakabantay, kumbaga. Din nung pagkahulog, grabe yung ligwak ko na talaga napatakbo ako din. Ang unang nakalapit doon sa bata is ang papa din. Ako yung pagbuhat ng tatay, lumapit ako agad din. Ako yung, parang, alam mo yun, parang anak ko na hinag ko kaagad. Sabi ko, grabe yung pakiramdam ko ba din. Ayun, nag-iiyak nga siya din. Pinapatahan-tahan ko din. Maya-maya, tumahan na din. Ang nanay, kukunin niya yung bata. Ayun, umiyak ulit. Gustong bumalik sa akin. So, mula nun, ayan, napansin ko na naman na, ayun, ang nanay ay mula start ng ng pangyayari na yon, sumunod na araw, ayaw na din sa akin. Kumbaga, nilalaylo na naman nila na pag nagwa-wild yung bata, hindi ako, pinipilit nila na hindi ako ang kumbaga, hindi ako ang magpapatahan sa kanya. So, nagtatry silang dalawa. Then, one time na kami lang dalawa ni among babae, ayaw talaga tumahan sa kanya. So, ang ginawa ko,
sabi ko, susubukan ko kasi hindi niya matahan-tahan din. Nag-ano siya, parang feeling ko nagdadabog na siya kasi binabagsak niya yung pinto, binabagsak. Sabi ko, baka isipin ito na hindi ko siya tinutulungan. So nag-o-offer ako na kahit naghuhugas pa ako, nag-o-offer ako na ako na lang amo, itry ko magpatahan. So ang bata gusto, pero nagagalit siya. Sabi niya, wag kang pumunta dun. Sa salita nila, pero naiintindihan ko na ayaw niya ibigay sa akin, ayaw niya papuntahin yung bata sa akin. 2 beses na ganun nangyari. So sabi ko, nagsiselos na naman to. So yun din ang kinapansin ko sa mga amo ko. So sa pagdating naman sa trabaho, ayan, all around talaga ang mga DH dito, day, no? Kaya tulad ng isa nating subscriber na nag-comment, kung sa'yo pa lahat, pati sa pagtulog, kamuti ka talaga. Diba? So, swerte ko na kasi hindi talaga yan inaasa ng mga amo ko na sa akin, ako lang mag-isa tulad kanina. Yung alaga ko ay si aming babae may pasok din, si lalaki umabsent din. Sinabihan ako ni amo na ang amo kong lalaki kasi ang nagdala sa school ng alaga kong panganay. Alas 9 sila unang lumabas din. Pagka alas 10 ay yung maliit naman. So, pinasamahan talaga ako sa lola maghati doon sa school. Hindi talaga sila napayag na ako lang mag-isa. Walang tiwala. Ligawin yung yaya nila. So, ganun dito dahil sa Hong Kong. Yung iba na nagsasabi na madali lang, maliit lang ang space, depende yung sa amo nyo dahil. Meron din naman nag-comment sa akin dati, sabi niya napakaswerte ko rin pala. Pagtapos daw niya ng trabaho, hinahayaan na lang siya ng amo niya na magtambay sa room niya. Sana all, diba? Pero hayahay naman kayo pag one couple lang or isang bata lang alaga nyo, lalo na't malaki na. May time talaga kayo. Pag dalawa day, kaya naman. Diba? Para sa dolyar, ayan, kaya naman day. Pero, ayun nga, pilit kakayanin. Kumbaga, ihi na lang pahinga, ganun. Ganun ang nangyayari. Pag dalawa alaga mo or pag mga baby pa. Kasi alagain talaga pag mga baby pa. Lalo na nga ngayon, mahilig na magtakbo-takbo yung ano ko. Sus, ninenervyos ako. Diyos ko, buti kung anak ko yan, okay lang na maparok. Pero pag ikaw yaya ka lang, di ba? So, ako ninenervyos pag lalo na pag yung lulo ang nagbantay, din ako may ginagawa. Din hinahayaan lang niya. Ako pag ako nag-alaga, sunod-sunod ako din nakaharang-harang ako sa mga kanto kay minsan sumasagi siya ang ulo na nasasabit sa mga kanto. So, pag ako yung mata ko, kahit hindi ako nakatingin, kung naaaninag ko siya na pinapabayaan na naman ng matanda. Kasi pagod na yung matanda maghabol-habol, pinapabayaan niya. So ako yung ninenervyos, so tumatalikod ako, sabi ko, bahala ka dyan. Anong mangyari dyan? Hindi ko kasalanan, gumaganon ako. Kasi naninervyos ako, nadadala ko yung, ganyan. Nadadala ko yung, naninervyos nga ako pag ganyan. So, sa mga baguhan, ayan, mga ex-abroad, dito, maliit lang ang bahay, pero sa'yo lahat, ayan, kaya naman day. Kaya naman. Para sa dolyar, mas malaki nga naman ang sahod dito kaysa sa Middle East, di ba? Kung bahay lang din naman yung kung katulong lang din naman. So, dito na kayo sa Hong Kong. Ayan. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye.